Ito yung mga biggest name na pwede nang i-trade ng kanilang mga teams pagdating ng December 15 or 16 depende sa timeline. Kaya wala pang ginagawang move ang ibang mga teams ngayon regarding sa trade dahil pwedeng hindi masama ang mga player na to. Kaya mas okay intayin mawala yung restriction. Kasama dyan si Chris Paul na kinat ng Clippers. May rule sa NBA na kapag inalis ang isang player katulad na CP3 na pinapirma ng team ng free agency, kailangan munang i-process ng team yung kanyang waiver. Pero dahil sa restriction ni Chris Paul, hindi pa magagawa ng team yun. Kailangan muna nilang mag-intay ng December 15 bago siya maklear sa waiver. So hindi pa siya winave officially ng team. Inalis lang talaga siya sa Clippers. Pwede pa siyang gamitin ng Clippers na pang trade hanggat hindi pa nakiklear ang waiver ni Chris Paul. Kaya pala hindi rin makapirma itong si Chris Paul sa ibang team kahit pa matagal na siyang inalis sa Clippers. Ang nakalagay pa nga sa mga headline dati, pinag-retire ng maaga ng Clippers itong si CP3. Pwede kasing gawin ng Clippers na hindi i-clear ang waiver niya. Pero sabit pa rin yun sa tax nila kapag hindi na clear. Kapag ang ginawa naman ng Clippers na clear ang waiver ni CP3 at walang nag-pick up na team sa kanya, within 48 hours, babayaran ng Clippers yung minimum contract. Ibang option pa doon, i-buy out ang contract ni Chris Paul. Pero based nga sa mga insider, hindi naman basta-basta ginagawa ng mga team na i-buy out ang isang minimum contract. Kaya ang pwede pang gawin ng Clippers, gawin siyang pillar sa trade. Dahil ngayon naiipit pa rin si Chris Paul sa Clippers, hindi siya makapirma sa ibang team. At yung ibang mga teams din na may interest sa kanya, nawawala na rin ng interest dahil sa tagal. So may report pa rin naman na interesado si Chris Paul na makapaglaro hanggang matapos yung season dahil ang pangit din ang pagtatapos ng kanyang karir kung basta na lang siyang binitawan ng Clippers at pagkatapos din naman ng regular season, magre-retire na siya. Magiging available na rin si James Harden na pumirma ng extension noong nakarang off-season. Kasama din dyan ng player katulad ni Bradley Beal na out na sa season at pwede na rin ipamigay or gawing pillar ang contract niya. Si DeAndre Ayton naman, hinahanap niya yung pangalan niya sa Google. Baka merong mga trade rumors. Buti wala pa siya nakikita dahil eligible na rin siyang matrade pagdating ng restriction date. Nag-a-average ng 15 points, 8 rebounds, 1 block at 70% sa field itong si Ayton. Okay rin naman ang nilalaro niya sa LA. Mukhang hindi nakikita ni Ayton sa Google yung ibang mga blunder na ginagawa naman sa kanya. Pero minimum lang yun. Katulad na lang ng sinasabing masyado lang siyang umaasa sa ball movement na ginagawa ni Luka at ni Reeves. Nawawala din siya kapag big moment. Hindi pa naman ganun kalala ang mga blunder kay Ayton pero ngayon mawawala ang restriction sa kanya at nandito na rin siya sa mga trade scenario. Kasama din niya si Jake LaRavia at si Marcus Smart. Si Jackson Hayes andun din pero may kasama kasi siyang no trade clause. Sa Atlanta Hawks naman, tinatawag na steal of the deal si Nickeil Alexander-Walker dahil effective two-way player na kasama ni Jalen Johnson. Siya kasi yung isa sa mga reason kung bakit si Trae Young pinag-iisipan ng i-trade ng Atlanta Hawks. May average Alexander-Walker na 20 points, 3 rebounds, 3 assists, 46 and 39%. Wala naman trade rumors dito kay Alexander-Walker. Pero dahil sa kanya, pwedeng ma-trade si Trae Young. Kasama kasi ding mawawala sa restriction si Luke Kennard na sinabing gagawing backup sana dito kay Trae Young ngayong season. Sa Dallas Mavericks naman si Kyrie kasama din na magiging eligible pero ang player doon na pwede pang mauna kay Anthony Davis na matrade si D'Angelo Russell. Kasabay ni Kyrie na mawawala yung restriction ni D'Lo. Balak di umanong bitawan na ng Dallas kasi hindi natupad yung inakala nilang magiging replacement ni Kyrie. Dahil ang pumalit sa posisyon ni Kyrie so far ay si Nembhard. Nakaka-receive na ng mga tawag ang Mavericks regarding dito kay D'Angelo kung paano matitrade. Sa Houston naman, hindi pa nakakapaglaro ngayong season si Dorian Finney-Smith dahil injured pa. Pero ang Houston kasama naman sa top 6 ng standing. Kasama din si Finney-Smith na mawawala ang restriction pagdating ng A15. Pero parang malabong i-trade ng Houston si Finney-Smith, 4 na taon ang pinirmahan niyang kontrata. Pwera na lang kung merong team ang may interest sa kanya dahil February pa ang expected return date. May long-term contract na, hindi pa pagod, may sahod pa buwan-buwan. Kasama din nitong si Finney-Smith si Van Fleet na magkakaroon ng eligibility. Hindi rin kasi nag-apply ng disabled player exception ng Rockets. Pwede siyang magamit na pillar ng Houston sa trade. May 5 players pa ang kasama doon na magiging available.
Ang Sacramento Kings naman, open silang i-trade ang halos lahat ng player nila bukod sa dalawa. Ang isa doon si Keegan Murray pa. Mawawala din ang restriction ni Dennis Schroeder. Pwede na siyang magamit bilang filler ang kanyang kontrata. Pwedeng gumalaw na rin yung Sacramento. Ang isang player din na tinalo sina Schroeder, Domantas, Lavin at DeRozan pagdating sa trade na pwede pang magpatagal talaga ng desisyon ng Sacramento ay si Russell Westbrook. Kasama din kasi siya sa mga player na pwedeng i-trade or gustong i-trade ng Sacramento, pero mag-iintay pa sila until January 15 para kasing nilulubos-lubos na ni Westbrook ang mga games sa Sacramento dahil may pumipigil pang ma-trade siya paalis ng Kings. May average si Westbrook ngayong season na 14 points, almost 7 rebounds at 7 assists per game, 43 and 36% pa. Appealing ang number na yon para sa ibang mga teams kung 6-man talaga siya. Hindi naman katulad kasi ni Westbrook na either starter or kaya off the bench player.